pagdating po sa pagdodonate, ayan, let's go basic, Doc, ano. Sino po ba yung mga pwedeng mag-donate ng dugo at paano po yung screening? Kasi kami, we would coordinate, mga kapatid, ang lapit dito lang sa may Quezon Ave, sa tapat po ng Philippine Children's Hospital. Tama ba po? Sa PCMC. Philippine Children's Medical Center. Ayan po, PCMC. Okay. Katapat lamang po yung Philippine Blood Center dyan. At minsan, we're group of 10. Ayan, tatawag kami, magdo-donate. So, pwede po yan. Pwede kayo. At pwede pa rin ba yung walk-in lang? Pwede naman. Pwede rin po ang walk-in. Ano po? Pero sino-sino yung pwede pong mag-donate ng dugo? At paano yung screening or preparation also? So, lahat naman inaanyayahan natin na mag-donate ng dugo. Pero tama ka nga doon, Ms. Cheryl, na ini-screen natin sila kasi titingnan natin kung eligible sila for blood donation. No? So, kung pwede silang mag-donate ng dugo. Pwede tayong pumunta doon as a group, walk-in. Pero we usually have yung mga tinatawag natin mobile blood drives. So, we try to coordinate yung ating mga partner agencies. Sabay-sabay po silang we set up the venue tapos sabay-sabay po dumadating yung mga blood donors natin. Yun po yung usually na tinatanong nila at yun din yung ino-orient din namin sa ating mga prospective na mga blood donors na in preparation po dun sa day na magdo-donate sila ng dugo. Ang gusto natin, syempre, maganda yung kanilang kalagayan. No? So, healthy, yung pakiramdam nila. Ayun po yung number 1 na gusto nating makita doon sa mga donors. So, gusto natin na sapat po yung rest period nila. Hindi sila napupuyat kasi baka pag nag-donate sila ay mahilo sila pagkapuyat. Tapos, hindi naman kailangan mag-fasting. Kailangan yung the usual na kinakain lang. Tapos gusto natin syempre yung wala silang nararamdaman na sakit. So hindi po natin pwedeng kunan ng dugo kapag meron po silang ubo o kaya sipon o kaya meron silang lagnat na karamdaman during the time na magdo-donate sila. So during the screening period, tinitingnan din natin kung physically fit sila. No? Halimbawa, yung kanilang timbang, gusto natin at least 50 kilograms yung kanilang timbang para makapag-donate sila. Tapos, one part of the screening din sa pag magdo-donate will be the hemoglobin. Yun po yung pula sa dugo. So, meron tayong certain level like 12.5 grams per deciliter. Yun po yung hemoglobin na level na pinaka-least na pwede po silang mag-donate. Pero lower than that, hindi na po sila makapag-donate. Oo. Meron akong kakilala laging bumabagsak, minsan hanggang 12 lang siya, pero minsan, sige, kain ka muna or inom ng tubig, ganun po ba yun? Tapos susubukan, pero pag bumagsak pa rin, hindi na talaga pwede. Minsan, napapagbigyan pa no, Doc? Yes. Oo, kasi syempre gusto natin, na-appreciate namin naman yung mga gano'n na pumunta po yung mga donors, yun nga lang, unfortunately, hindi sila eligible. Pero malaking bagay pa rin yung nag-participate po sila dun sa donation activity. Health condition po, like iniisip ng iba, pag diabetic, hypertensive, ano pa po yung ibang health condition na wag na lang mag-donate? Pagka meron pong high blood or diabetes, hindi naman necessary na hindi pwedeng mag-donate. Pwede pa rin naman as long as controlled po yung kanilang blood pressure. So, ibig sabihin po nun, within normal pa rin po yung kanilang blood pressure. So, regularly po silang nag-take ng kanilang maintenance na medications. Ganon din po pagka diabetic. So, as long as controlled po yung kanilang blood sugar at wala po silang nararamdaman na complications or symptoms, pwede po silang payagan na mag-donate. Yung pong iba, hindi naman nangangailangan ng kamag-anak ko na ng dugo or ako, bakit hindi nila nakikita na they will need it in the future, Pero ano nga ba ang benepisyo or kagandahan po, Dr. Alvin, ng pagdodonate po ng dugo? Actually,
Marami nang nagtatanong niya, ano ba yung physical na benefits? Pero ang pinaka number one benefit is not physical, but rather yung spiritual, kasi nakatulong ka doon sa mga tao na nangangailangan. Nadudugtungan nyo Oo. po yung Yes. buhay ng isang taong Oo. nangangailangan ng dugo. Kaya nga we are celebrating po yung World Blood Donors Day this Friday, kasi malaking thank you po sa kanila dahil sila yung ating heroes, no? So actually physically wala pong kapalit yung pagdodonate ng blood. Ang pinaka-benepisyo nun talaga is nakaligtas ka ng buhay.